ano nga po ba itong mga nakitang transmission devices at solar panels sa isang residential area dyan po sa Davao City? Yan po ay mga transmission equipments katulad po ng Starlink at saka solar panels na kinakailangan gamitin natin doon sa mga lugar kung saan wala pong signal. Hindi po yan para sa Davao City, para po yan sa Tagum at doon sa mga sa kalapit na probinsya katulad po ng Davao del Norte at Davao del Sur. Yung po ay kinakailangan lang mailagay kahit isang araw, 2 araw lamang sapagkat alam niyo po Mamase at Ma'am DJ Chacha, wala po kasi na warehouse dyan po sa Davao City ang tumatanggap na maiksi ang araw lamang ng pag-stay ng mga kagamitan. And kung gusto po nila ay 6 na buwan o kung hindi naman ay 1 taon. Yan pong mga solar panels na yan at yung pong transmission device katulad ng Starlink ay kinakailangan na namin maikabit sa paaralan na walang signal ng April 15. Kaya nga po hapon din na umaga, yan po ay na-transport na kaagad sa iba't ibang lugar dyan po sa Davao Region. Dahil nga po ginawang temporary staging area lamang yung lugar na yon at alam po naman namin yon dahil nabanggit po sa amin yan at kasama sa report sa amin nung I-1. Again, yan po ay mga transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipments, wala po yung hindi po yan mga machine na bumibilang sapagkat yung pong machine ay nung April 4 lamang po natin sinimulan. Yung pagdidistribute sa Kidapawan City, sa Iligan City, at sa Zamboanga City pa lamang po. At kahapon nga po, dyan naman po sa Caraga, kasama ang Batanes. Okay. Chairman, una po, Comelec Chair, ang tanong din kasi ng marami, okay, yung explanation nyo, that explains it kung bakit nasa residential area. Pero hindi po ba pwedeng tie up halimbawa ng I-1JV, ito pong responsibilidad dito sa pag-iimbak ng mga transmission devices na yan, and with a government agency dun sa area kung wala mang warehouse sa tatanggap nito mga transmission devices? Kasi ang tanong na marami, bakit kasi residential area? Kaya po siguro napalutang na baka magkaroon ng irregularidad kasi nasa residential area. Actually po, meron naman pong notice, proper notice sa lahat ng concern dahil nga po sa kinakailangan lang may pansamantala na paglalagakan kahit 1-2 araw dahil nga po sa wala po talagang handle o pa-wheeling na kuhanin yung pag-iimbak pansamantala nitong mga transmission device na to. But just the same, Ma'am DJ, ginagarantiya naman natin sa sambayanan na ito po yung mga transmission device lamang at wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang, maliban na lang doon sa mga lugar na kung saan po wala talagang signal. And after naman po nung kinabukasan ay na-transport na po kagad dyan in the presence of the PPCRB, media, at saka po yung mga PNP and other pong cost-oriented groups. May mga natagpo ang Starlink router at internet modem sa isang residential house sa Davao. Sabi ng Comelec, ang may kasalanan daw ay yung contractor nila dahil sinubcontract nila sa isang private na tao. Chairman George Garcia, kayo pa rin ang may kasalanan noon kasi dapat sa kontrata ninyo, dapat bawal mag-subcontract. Ngayon, Comelec, dapat i-prosecute nyo yung subcontractor dahil bawal mag-utilize ng election equipment ng walang authorization. Tandaan natin na ang mga internet router at modem ay mga computer pa rin. Pwedeng baguhin ang kanilang software para ma-manipulate ang automated counting machines.